Isang gabi ng kalasingan, isang desperadong plano. Sa labis na pagmamahal ni Miguel Valdez sa nobyang si Cindy, nakagawa siya ng isang plano. Pasukin ang kondo nito at markahan ng babae sa paraang hindi na siya magagawang iwan ito kailanman. Ang plano na buntisin ng nobya. Pero sa gitna ng kadiliman at impluwensya ng alak, isang pagkakamali ang bumago sa kanyang buhay. Kinabukasan, hindi ang mukha ni Cindy ang bumungad sa kanya, kundi ang gulat na mga mata ni Althea Ruiz, ang kaisa-isang tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Huli na para magpaliwanag, huli na para tumakas, dahil sa harap na galit ng ama ni Althea, may dalawa lang silang pagpipilian, ang mabulok sa kulungan o ang magsuot ng gitong singsing na magkakabit sa kanila habang buhay. Paano ang pagsasama sa iisang bubong kung ang pundasyon ay hindi pag-ibig, kundi isang gabing pagkakamali? Sa pagitan ng puot, obligasyon at anino ng nakaraan, matututunan ba nilang buksan ang pintuan ng kanilang mga puso? Magandang araw, Angels! Isa na naman muling full story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay paki-like po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Ang bawat lagok ng scotch ay parang apoy na gumuguhit sa lalamunan ni Miguel. Ngunit hindi nito mapatay ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nasa loob siya ng isang madilim na resto bar. Tanging ang makukulay at kumukurap na neon lights ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang namumulang muka. Pang-anim na baso na niya ito o baka pang 10 na. Hindi na niya binibilang. Ang mahalaga sa kanya ay ang panandaliang pagkalimot. Ngunit kahit gaano karaming alak ang itapon niya sa kanyang sistema, ang mukha pa rin ni Cindy ang nakaguhit sa kanyang balintataw. Si Cindy, ang babaeng nagbigay saya sa kanya sa loob ng 1 taon, pero bigla siyang iniwan sa ere nang walang sapat na dahilan. Isang malamig na "I need space" lang ang natanggap niya. Isang pangungusap na para sa kanya ay katumbas ng pagkaguho ng mundo niya. Hindi pwede to. Bulong ni Miguel habang nanginginig ang kamay na kinuha ang kanyang cellphone. Mabilis niyang hinanap ang pangalan ni Cindy sa kanyang contacts. Ilang beses siyang nag-isip kung tatawag ba o hindi, hanggang sa ang alak na ang nagdesisyon para sa kanya. Pinindot niya ang dial, 1 ring, 2, 3. Sa ika-4 na ring ay sumagot ang isang boses na puno ng ingay sa paligid. Miguel, ano naman ba to? Lasing ka ba? Mabilis at iritabling tanong ni Cindy. Naririnig ni Miguel ang malakas na tugtog at tawanan ng mga tao sa kabilang linya. Masakit isipin na habang siya ay nagluluksa, ang babaeng mahal niya ay nagsasaya. Cindy, please, wag mo naman gawin sa akin to. Mag-usap tayo. Kahit ngayon lang, mahal na mahal kita. Pagsusumamo ni Miguel, ang kanyang boses ay basag, puno ng emosyong hindi niya kayang itago. Miguel, tapos na tayo. Ilang beses ko bang kailangan sabihin yan? Huwag kang makulit. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Miguel, dahilan para mapatingin ang ilang customer sa bar. Pupunta ako sa kondo mo. May kailangan tayong ayusin. May kailangan akong patunayan sa'yo. Magpakasal tayo. Bumuo tayo ng pamilya. Sa loob ng kanyang lasing na kaisipan, may isang madilim at desperadong plano na nabubuo. Naniniwala siya na kung magkakaroon sila ng malalim na ugnayan sa gabing yun, kung mabubuntis niya si Cindy, ay wala nang magagawa ang babae kundi manatili sa piling niya. Isang baluktot na paraan ng pag-ibig, bunga ng isang isipang nilamon na ng pagmamahal at alkohol. Wala ako sa kondo, Miguel, at huwag kang magkakamaling pumunta ron. Baliw ni Cindy, pero dahil sa ingay at kalasingan, tila hindi naririnig ni Miguel ang pagtanggi. Sige na, Cindy, iwan mo yung susi. Alam ko kung saan mo tinatago yun. Maghihintay ako. Sabi ni Miguel. Bahala ka sa buhay mo. Huling sabi ni Cindy bago nito pinatay ang tawag. Hindi alintana ang hilo, tumayo si Miguel. Muntik na siyang mabuwal, pero nagawa niyang isukbit ang kanyang coat. Naglabas siya ng ilang libo at
basta na lamang iniwan sa counter bago lumabas ng resto bar. Ang tanging nasa isip niya ay ang amoy ng kondo ni Cindy, ang init ng katawan nito at ang pagkakataong itali ang babae sa kanya habang buhay. Sumakay siya sa isang taxi. Sa Grand Tower tayo kuya, bilisan mo. Utos niya sa driver habang nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasda ng mga ilaw ng Maynila. Hindi ka na makakaalis sa akin, Cindy. Ngayong gabi, gagawin kitang akin. Aniya sa sarili. Bumaba si Miguel sa harap ng engrandeng lobby ng condominium na tila umiikot ang buong paligid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Parang ang semento ay nagiging malambot na putik sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang aircon sa lobby ay humahalik sa kanyang mainit na balat. Ngunit hindi nito sapat na palamigin ang apoy ng determinasyon at kalasingan. Good evening, Sir Valdez. Lasing na po yata kayo. Gusto niyo po bang itawag ko ang guard para alalayan kayo? Tanong ng receptionist na pamilyar na sa kanyang mukha dahil madalas siyang bumibisita kay Cindy noon. Hindi na, kaya ko na. Bibisitahin ko lang si Cindy. Tipid na sagot ni Miguel habang pinipilit na tumayo ng tuwid. Sumakay siya sa elevator. Pinindot niya ang numerong 4. Habang paakyat ang elevator, tila umaakyat din ang sikmura ni Miguel. Ang mga numero sa screen ay malabo. Ang 402, 405 at 408 ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin. Sa isip niya ang numerong 2 ang huling sinabi ni Cindy, o baka yun ang gusto niyang maalala. Paglabas ng elevator, sa ika-4 na palapag, nilakad niya ang mahabang pasilyo na tila walang katapusan. Huminto siya sa tapat ng isang pinto. Unit 402. Dito yun. Bulong niya. Yumuko siya at kinapa ang ilalim ng malaking paso ng snake plant sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa malamig na lupa hanggang sa maramdaman niya ang isang matigas at metal na bagay. Isang susi. Napangisi si Miguel. Sabi ko na nga ba, Cindy, hindi mo ko matatanggihan. Hindi alam ni Miguel na ang susing yon ay sadyang iniwan doon ni Althea, ang nakatira sa unit na yon, para sa kanyang papa at mama na darating sana galing probinsya. Dahan-dahang ipinihit ni Miguel ang susi. Ang tunog ng pagbukas ng trangka ay tila musika sa kanyang pandinig. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang bago na kakaiba sa nakasanayan niya kay Cindy. Ang amoy ay kombinasyon ng vanilla at lavender. Isang halimuyak na nakakaakit at nakakalising lalo. Madilim ang loob ng unit. Tanging ang asul na liwanag mula sa humidifier sa sulok ang nagbibigay ng kaunting aninag. Inalis ni Miguel ang kanyang sapatos nang hindi nagbubukas ng ilaw. Ayaw niyang magising na galit sa Cindy. Gusto niyang sorpresahin ito ng lambing. Habang naglalakad patungo sa master bedroom, nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang ay puno ng maling akala. Cindy babe, alam kong galit ka. Pabulong niyang sabi habang binubuksan ang pinto ng kwarto. Nakita niya ang isang figura sa ilalim ng makapal na kumot. Ang katawan nito ay maliit at tila mahimbing ang tulog. Dahan-dahang gumapang si Miguel sa kama. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pigilan ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Hinaplos niya ang buhok ng babae. Malambot ito, mas malambot kesa sa pagkakaakala niya kay Cindy. Ngunit dahil sa alak, binaliwala niya ang detaling ito. Sa kanyang isip, ito ang gabing babago sa lahat. Sa loob ng silid na binalot ng katahimikan at bango ng lavender, tila tumigil ang mundo para kay Miguel. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang mahinang tunog ng aircon. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ang bawat pandama niya ay higit na sensitibo, ngunit puno ng maling interpretasyon. Ang figurang nakahiga sa kama ay ang sagot sa kanyang pangungulila. Ang gamot sa sugat na iniwan ni Cindy. Dahan-dahang dait ng kanyang balat sa malambot na kumot habang lumalapit siya sa babae. Ang babaeng nasa kama ay hindi si Cindy, kundi si Althea, na nasa malalim na antok. Pagod ito mula sa mahabang biyahe at trabaho. Kaya naman ang maramdaman niya ang paglubog ng kutsyon at ang init ng isang katawan, inakala niya sa kanyang panaginip na ito ay bahagi lamang ng kanyang guni-guni. Cindy, hindi na kita pakakawalan. Bulong ni Miguel.
Ang kanyang boses ay isang paos na pagsusumamo. Hinalikan niya ang balikat ng babae. Ang balat nito ay malasutla at ang bawat haplos ni Miguel ay puno ng desperadong pag-ibig. Sa panig ni Althea, ang unti-unting pagising ng kanyang diwa ay hinaluan ng pagkalito. Sa madilim na silid, ang pamilyar na bango ng lalaki ay wala. Ngunit ang init at tamis na mga halik nito ay tila isang mapanlilang na kanta na humihila sa kanya pabalik sa mundo ng mga pangarap. Inakala niya sa kanyang nalilitong isipan na marahil ay bumalik ang kanyang kasintahan mula sa ibang bansa upang sorpresahin siya. Ang bawat haplos ay nauwi sa mas malalim. Sa ilalim ng kumot, ang dalawang kaluluwa ay nagtagpo sa isang sayaw na puno ng pagkakamali. Para kay Miguel, ito ang kanyang paraan ng pagkuha, isang selyo na magbubuklod sa kanila ni Cindy habang buhay. Bawat pagtugon ni Althea ay tinatanggap niya bilang kapatawaran para dapat sa nobyong nawalay sa kanya. Hindi niya napansin ang kaibahan ng hubog ng katawan, ang liit na mga kamay at ang tono ng boses. Ang alak ay nagsisilbing piring sa kanyang mga mata. Binubura ang anumang lohika na natitira sa kanyang isip. Ang kanilang pagsasama sa gabing yon ay naging marubdob. Tila ba kapwa sila nauuhaw sa pag-aaruga. Sa gitna ng dilim, walang mukhang nakikita. Walang pangalang binibigkas ng malinaw. Tanging ang init ng balat at ang mabilis na tibok ng puso ang nag-uusap. Ang kasalanang ito na bunga ng isang maling pinto at isang maling susi ay tuluyang naganap. Nang matapos ang sandaling yon na may maganap sa kanila, bumagsak ang katawan ni Miguel sa tabi ng babae. Pagod at lunod pa rin sa kalasingan. Bago siya tuluyang dalawin ng antok, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay. "Akin ka na, Cindy. Magkakaanak tayo." Huling sambit niya bago siya nilamon ng kadiliman ng pagtulog. Hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng kama, si Althea ay nakapikit din. Iniisip na ang lahat ng yon ay isang napakagandang panaginip na ayaw niyang matapos. Hindi nila batid na ang pagsikat ng araw ay magdadala ng isang katotohanan, mas masakit pa sa anumang hangover, at isang pagkakamaling magpapabago sa kanilang mga buhay ng tuluyan. Ang sinag ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina ng Unit 408 ay parang mga karayom na tumutusok sa mga mata ni Miguel. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang paningin at ang unang bumati sa kanya ay ang sobrang sakit ng ulo. Isang hangover na tila ngayon lang niya naramdaman. Ngumiti siya ng bahagya. Naaalala ang init ng gabing nagdaan. Sa kanyang isip, sila na ang tadhana ni Cindy. "Cindy babe, gumising ka na. Tanghali na." Malambing na bulong ni Miguel habang kinakapa ang balikat ng babaeng katabi niya. Ngunit nang tuluyang humarap ang babae, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Miguel. Ang balat nito ay mas maputi. Ang muka ay mas maliit at ang mga labi ay hindi ang pamilyar na labi ni Cindy. Idinilat din ng babae ang kanyang mga mata at doon ay nagsalubong ang kanilang gulat at takot. Sino ka?" Sabay nilang sigaw na bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis na napabalikwas si Althea. Hawak-hawak ang makapal na kumot para takpan ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at matinding pagkalito. "Anong ginagawa mo sa kama ko? Magnanakaw ka ba? Paano ka nakapasok dito?" "Ako dapat ang magtanong yan. Nasaan si Cindy? Bakit nandito ka sa unit niya?" Ganting sigaw ni Miguel habang nagmamadaling hanapin ang kanyang suot sa ilalim ng kama. "Anong Cindy? Unit 408 to. Ako si Althea at ako nakatira dito. Umalis ka! Lalabas ako at sisigaw ako!" Nanginginig ang boses ni Althea. Ang luha ay nagsisimulang pumatak dahil sa halo-halong emosyon. Takot, pandidiri at pagsisisi sa gabing akala niya ay panaginip lang. 408? Hindi, 402 dapat yun. Natigilan si Miguel. Doon lang nag-sink in sa kanya ang lahat. Ang maling numero sa elevator, ang maling pasok at ang maling pintuan. "Lord, anong nagawa ko?" Ngunit bago pa man makapag-react ang dalawa, isang tunog ng pagpihit ng susi ang narinig nila mula sa main door. Isang pamilyar na boses ng lalaki
ang umalingaw-ngaw sa sala. "Surprise! Althea anak, nandito na kami ng mama mo. Di na kami nakatawag dahil gusto naming makita ang bagong kondo mo." Nanigas ang buong katawan ni Althea. "Papa?" Bulong ng dalaga. Bago pa man makapagtago si Miguel, bumukas ang pinto ng kwarto. Doon, bumungad ang mga magulang ni Althea, si Don Sebastian at Doña Matilda, na may dalang mga basket ng prutas at pagkain. Ang kanilang masasayang muka ay agad na palitan ng gulat at matinding galit nang makita ang kanilang anak na nakabalot ng kumot, katabi ang isang lalaking wala ring suot na pang-itaas at halatang balisa. "Althea, anong ibig sabihin ito?" Sigaw ni Don Sebastian, na halos mamula ang buong muka sa galit. "Dito ba ang ginagawa mo dito sa Maynila?" "Pa, hindi po. Let me explain." Pagsusumamo ni Althea habang pilit na itintulak palayo si Miguel. "Sinong lalaking to?" Buliyaw ng kanyang ama, habang si Doña Matilda naman ay napahawak na lang sa kanyang dibdib, tila aatakihin sa puso. Napatingin si Miguel kay Althea at kay Don Sebastian. Ang maling gabi ay nauwi sa isang planong hindi niya inaasahan. Ang tensyon sa loob ng Unit 408 ay tila isang nagwalang bulkan. Si Don Sebastian, ang ama ni Althea na kilala sa buong bansa bilang isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa industriya ng real estate, ay nakatayo sa gitna ng sala, habang ang kanyang mga mata ay parang nanunuot na nakatingin kay Miguel. Si Althea ay nakayuko sa gilid, suot ang isang robe, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Alam mo ba kung anong pamilya ang pinasok mo, lalaki ka?" Ang boses ni Don Sebastian ay mababa pero puno ng banta. "Anong pangalan mo?" Miguel Valdez, sir." Nalilito na saad pa din ng binata. "Miguel Valdez? Kilala ko ang pamilya nyo. Naghahawak sa construction firm na nagsisimula pa lang umangat. Isang tawag ko lang sa mga bangko at supplier. Bukas na bukas ay pulubi na kayo. Ako si Sebastian Ruiz. Siguro naman kilala mo ang pamilya ko." Napalanok si Miguel. Ang hangover niya ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot. Alam niyang hindi nagbibiro ang matanda. Ang pamilya ni Althea ay may hawak sa leeg ng maraming korporasyon. Ang isang pagkakamaling ito ay hindi lang sisira sa kanya, kundi sa buong kinabukasan ng kanyang mga magulang at kapatid na umaasa sa kanilang negosyo. "Don Sebastian, patawad po. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Lasing po ako. Akala ko ay yun ito ng ex-girlfriend ko." Pilit na paliwanag ni Miguel, bagaman alam niyang mahina itong depensa. "Pagkakamali? Ang dangal ng anak ko ay hindi isang pagkakamali na pwedeng idaan sa pasensya." Sigaw ni Don Sebastian, sabay hampas sa mesa. "Hindi ako papayag na maging usap-usapan ng anak ko sa alta sosyedad. Hindi pwedeng malamang may pumasok na lasing sa kwarto niya at may nangyari sa inyo ng walang pananagutan." Tumingin ang matanda kay Althea. Pagkatapos ay muling ibinalik ang matalim na titig kay Miguel. "May dalawa kang pagpipilian, Valdez. Una, ipakukulong kita sa kaso at sisiguraduhin kong sa loob ng isang linggo ay lugi na ang kumpanya mo. O pangalawa." Huminto ang matanda at naglabas ng isang mabigat na buntong hininga. "Pakakasalan mo si Althea sa lalong madaling panahon." "Pa, hindi maaari. Hindi ko siya kilala." Protesta ni Althea. Ang boses ay puno ng pait. "Isang estranghero siya." "Tumahimik ka, Althea. Pinoprotektahan ko ang pangalan natin." Baling ng ama sa kanya. Muling tiningnan ni Don Sebastian si Miguel. "Ano, Valdez? Papakasalan mo ang anak ko at pagsasama-samahan natin ang ating mga asset. O gusto mo makitang nagtitinda ng kangkong ang mga magulang mo sa susunod na buwan?" Napatingin si Miguel kay Althea. Ang ganda nito ay hindi maikakaila. Pero ang puot sa mga mata ng dalaga ay sapat na para kilabutan siya. Wala siyang pagpipilian. Ang kanyang ambisyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay nakataya. Pero paano sila ni Cindy, ang babaeng tunay niyang mahal? Pero wala na siyang magagawa pa
dahil malaking tao ang nakalaban niya. Sige Don Sebastian, pumapayag ako. Mahinang sagot ni Miguel. Ang kanyang balikat ay tila bumagsak sa bigat ng responsibilidad. Pakakasalan ko ang anak ninyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Sebastian. Mabuti, maganda kayo. Sa susunod na buwan ng kasal. At huwag na huwag mong iisiping tumakas. Dahil kahit sa ang sulok ng mundo, mahahanap kita. Wala pang 24 na oras matapos ang insidenteng yon, tila apoy na kumalat ang balita sa bansa. Sa bawat headline ng mga entertainment news at business columns, iisang paksa ang pinag-uusapan. Ang biglaang pag-iisang dibdib ni Miguel Valdez, ang sumisikat na pangalan sa construction, at ni Althea Sebastian, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Sebastian. Sa mata ng publiko, ito ay isang power match. Isang pagsasama ng talino, yaman at kagandahan. Ngunit sa likod ng mga nakakasilaw na flash ng kamera, ang katotohanan ay tila isang malaking sugat na pilit binubudbura ng asin. Huwag mo kong hawakan, Miguel. Tapusin na natin ang pictorial na to at umalis ka na sa harap ko. Bulong ni Althea habang nakangiti sa harap ng mga photographer. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown para sa kanilang pre-wedding shoot. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Akala mo ba gusto ko to? Kung hindi lang dahil sa banta ng papa mo, hindi ko titingnan ang mukha mo. Ganting bulong ni Miguel habang mahigpit ang hawak sa bewang ni Althea para magmukhang sweet sila sa litrato. Ang galit ni Miguel ay hindi lang dahil sa sapilitang kasal. Sa bawat sandali na kasama niya si Althea, ang naaalala niya ay ang nasirang plano para kay Cindy. Sa kanyang baluktot na isipan, si Althea ang naging hadlang. Kung hindi sana siya nagkamali ng pinto, baka ngayon ay kasalukuyan silang nagkakabalikan ni Cindy dahil sa markang iniwan niya rito. Ngayon, malabo na ang lahat. Block na siya sa lahat ng social media ni Cindy at nabalitaan pa niyang may bago na itong dinidate. Isang bagay na isinisisi niya sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Sinira mo ang buhay ko, Althea. May plano ko para sa babaeng mahal ko. Pero dahil sa iyo at sa unit mo, nauwi ako sa isang kasal na hindi ko inaasahan. Asik ni Miguel na makapasok sila sa dressing room para sa change of outfit. Hindi nakatiis si Althea at hinarap siya ng buong tapang. Ako? Ako pang nanira, Miguel? Ikaw ang pumasok sa unit ko. Ikaw ang lasing na namantala. Alam mo bang pakiramdam na magising nilang sa tabi ng isang estranghero na hindi ko alam ang pangalan? Garalgal ang boses ni Althea. Isinakripisyo ko ang pangarap ko at ang dangal ko para lang hindi mapahiya ang pamilya ko. Tapos ikaw pang may ganang magreklamo tungkol sa ex-girlfriend mo? Dahil hindi ikaw ang gusto ko, hindi kita mamahalin. Sigaw ni Miguel. Nagalit ang makikita sa mukha nito. Mabuti, dahil hindi rin kita matatanggap. Sagot ni Althea sabay talikod. Sa gitna ng marangyang paghahanda, ang pagpili ng pinakamahal na catering, ang pag-imbita sa mga senador at matataas na opisyal, at ang pagpapagawa ng isang mansyon bilang regalo ni Don Sebastian, ay 2 taong nagsasagutan sa bawat pagkakataon. Ang kasal na dapat ay simbolo ng pag-ibig ay naging isang gintong hawla para sa 2 pusong puno ng puot. Habang tinitingnan ni Miguel ang kanyang reflection sa salamin, suot ang kanyang tuxedo, isang mapait na salita ang namutawi sa kanyang labi. Gagawin niyang miserable ang buhay ni Althea bilang kabayaran sa lahat ng nawala sa kanya. Ang araw na pinakahihintay, ang kasal ni Miguel at Althea. Ang simbahan ay napuno ng halimuyak ng libo-libong sariwang bulaklak at ang kinang ng mga kristal na chandelier. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Habang naglalakad si Althea sa altar, ang bawat hakbang niya ay tila walang patutunguhan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Miguel, makisig sa kanyang suot na tuxedo. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng kagalakan. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Althea ang lamig ng palad ni Miguel. Sa harap ng pari at ng pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa, nangako sila ng pag-ibig at katapatan. Mga salitang kapwa nila alam na isang malaking kasinungalingan.
Pagkatapos ng engrandeng reception, dinala ni Miguel si Althea sa kanyang modernong bahay sa isang eksklusibong subdivision. Ito ang magiging unang gabi nila bilang mag-asawa at ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Pagpasok sa mansyon, hindi binuhat ni Miguel si Althea patawid ng pintuan gaya ng tradisyon. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad patungo sa bar sa sala at nagsali ng alak. "Huwag kang mag-expect ng kahit ano sa gabing to, Althea," bungad ni Miguel habang niluluwagan ng kanyang kurbata. "Tapos na ang palabas sa harap ng mga magulang mo at ng media. Dito sa loob ng bahay na to, 2 estranghero lang tayo." Inilapag ni Althea ang kanyang bouquet sa mesa. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. "Mabuti na, nagkakaintindihan tayo. Dahil hindi ko rin balak na maging asawa sa iyo sa tunay na kahulugan ng salita." Kumuha si Althea ng isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa counter. "Gawa ito ng abogado ko. Isang kasunduan sa pagsasama natin." Napakunot ang noo ni Miguel at binasa ang nilalaman nito. 1. Matutulog tayo sa magkaibang kwarto. 2. Walang pakialamanan sa personal na buhay hanggat hindi ito nakakasira sa imahe ng pamilya sa publiko. 3. Pagkatapos ng 2 taon, magpa-file tayo ng annulment sa paraang hindi magagalit ang ama ko. 4. Walang anumang pisikal na ugnayan na magaganap. Napatawa ng mapait si Miguel. "Batalino ka, Althea, pero may idadagdag ako. Number 5. Huwag kang lalapit sa akin kapag lasing ako dahil baka magkamali na naman ako ng tingin sa'yo. At number 6. Huwag mong pakikialaman kung sino ang kakausapin ko o kung hahanapin ko si Cindy." Kumunot ang noo ni Althea sa huling hiling ni Miguel. "Wala akong pakialam sa ex mo, Miguel. Pero tandaan mo, kapag nalaman ni Papa na may babae ka, hindi lang ang kumpanya mo ang kukunin niya, baka pati ang buhay mo." Nagtitiga ng dalawa, puno ng puot, pait at hindi maipaliwanag na tensyon. Pinirmahan nila ang kasunduan sa ilalim ng malamig na liwanag ng kusina. "Malinaw na ang lahat," sabi ni Althea habang kinukuha ang kanyang maleta. "Ang kwarto ko ay nasa dulo ng hallway. Huwag na huwag kang kakatok doon." Habang paakyat si Althea, naiwan si Miguel sa sala. Muling nagsali ng alak. Ang unang gabi nila ay hindi naging puno ng tamis, kundi ng mga pader na kanilang itinayo para protektahan ang kanilang mga nasugatang puso. Ang gintong singsing sa kanilang mga daliri ay hindi simbolo ng pagkakaisa, kundi mga posas na magkakabit sa kanila sa loob ng 2 taon ng pagpapanggap. Matulin ang pag-usad ng mga araw sa loob ng mansyon ni Miguel at Althea. Ngunit ang bawat segundo ay tila punong-puno ng bigat. Ang bahay na dapat ay pugad ng pagmamahalan ay naging isang malamig na bahay para sa 2 taong nag-iiwasan. Halos hindi na nakikita ni Althea ang asawa. Laging hating gabi na kung umuwi si Miguel. Madalas ay amoy alak at bakas ang pagod sa muka. Sa tuwing magkakasalubong sila sa umaga, tanging malamig na tango o iritableng tingin lang ang kanilang ipinagpapalit sa isa't isa. Isang Martes ng umaga, habang ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa mga bintana ng kusina, bumaba si Althea para uminom ng tubig. Suot niya ang kanyang satin na robe. Ang kanyang muka ay medyo maputla dahil sa puyat sa pag-aayos ng mga papeles para sa itinatayo niyang sariling foundation. Sa kusina, abala ang kanilang kasambahay na si Aling Minda sa pagluluto. Ang amoy ng ginisa na bawang at ang masangsang na amoy ng tuyo na paboritong ipares ni Miguel sa sinangag ay humahalimuyak sa hangin. "Good morning po, Ma'am Althea. Gusto niyo po ba ng..." Hindi na natapos ni Aling Minda ang kanyang sasabihin, biglang napatigil si Althea nang tumama ang amoy ng niluluto sa kanyang ilong. Sa isang iglap, tila binaliktad ang kanyang sikmura. Ang dating pamilyar at masarap na amoy ay naging kasing baho ng nabubulok na basura sa kanyang pang-amoy. "Ma'am, okay lang po kayo?" Nag-aalalang tanong ni Aling Minda. Hindi nakasagot si Althea. Mabilis siyang napakapit sa lababo. Ang kanyang muka ay namuti at ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang bawat hininga niya ay lalong nagpapasuka sa kanya. Sa huli, hindi na niya napigilan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lababo at doon ay sunod-sunod na nasuka
Eksakto namang pababa na si Miguel mula sa ikalawang palapag. Suot ang kanyang business suit at inaayos ang kanyang relo. Tatigilan siya sa pintuan ng kusina nang marinig ang tunog na nasusuka. Nakita niya si Althea na nakayuko habang si Aling Minda ay mabilis na lumapit para himasin ang likod ng dalaga. "Ma'am, baka po napasukan kayo ng lamig o baka naman." Huminto si Aling Minda at makahulugang tumingin sa tiyan ni Althea. Pagkatapos ay kay Miguel na nakatayo sa may pinto. "Ilang araw na po ba kayong matamlay, ma'am?" Dahan-dahan nag-angat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng puot ay napalitan ng isang kakaibang uri ng pag-uusisa at kaba. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang titig ay nakapako sa nangihinang anyo ni Althea. "Althea," tawag niya. Ang boses ay hindi na kasing talim ng dati. "Ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo?" "Wala. Baka masama lang ang kinain ko kagabi." Pilit na sagot ni Althea. Bangaman ang kanyang tuhod ay nanginginig pa rin. Pinunasan niya ang kanyang bibigat. Pilit na tumayo ng tuwid. Ngunit ang pagkahilo ay muling bumalik. Nanatiling nakatingin si Miguel sa kanya. Isang mabilis na kalkulasyon ang gumana sa isip ng lalaki. Nagdadalawang buwan na mula ng gabing yun. Sa Unit 408, ang gabing akala niya ay si Cindy ang kasama niya. Isang malabig na kilabot ang gumapang sa likod ni Miguel. "Minda, kumuha ka ng tubig at gamot." Utos ni Miguel habang hindi inaalis ang tingin kay Althea. Sa loob-loob niya, isang tanong ang pilit na sumusulpot. Ito na ba ang bunga ng kanyang pagkakamali? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pabalik sila mula sa butika ay tila mas lalong bumibigat. Hawak ni Althea ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng 2 pirasong pregnancy test kit. Sa tabi niya, si Miguel ay nakatuon ng tingin sa kalsada. Mahigpit ang hawak sa manibela at bakas ang lalim ng iniisip. Walang nagsasalita. Ang hinalang na buo sa kusina kanina ay tila isang bombang nagbabadyang magwala. Pagdating sa mansyon, dire-diretsyong pumasok si Althea sa banyo ng kanyang kwarto. Sa labas, hindi mapakali si Miguel. Paulit-ulit siyang naglalakad pabalik-balik sa hallway. Ang kanyang isip ay naglalayag sa gabing may nangyari sa kanilang mag-asawa. Makalipas ng 10 minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Althea na nanginginig ang mga kamay. Hawak ang puting stick. Hindi na kailangan magsalita ng dalaga. Ang 2 pulang guhit sa test kit ay sapat na para sumigaw ng katotohanan. "Buntis ako, Miguel!" Halos pabulong na sabi ni Althea bago tuluyang mapaupo sa gilid ng kama at mapahagulhol. Hindi agad nakakibo si Miguel. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ngunit sa halip na magalit o manisi, isang kakaibang emosyon ang gumuhit sa kanyang puso. Isang pananagutang hindi niya inaasahan. Agad niyang tinawagan ng pinakamagaling na OB-GYN na kakilala ng pamilya nila. Sa loob ng klinika, matapos ang ultrasound, kinumpirma ng doktor ang lahat. "Congratulations, Mrs. Valdez! You're 7 weeks pregnant. Healthy ang heartbeat ng baby." Nang marinig ni Miguel ang mabilis at malakas na tibok ng puso sa monitor, tila may natunaw na yelo sa loob ng kanyang puso. Yun ang buhay na bunga ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa sandaling yun, hindi na ito mukhang pagkakamali. Mukha na itong milagro. Napangiti siya sa kaalaman na magkakaanak na siya. Simula ng araw na yun, nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang Miguel na laging late umuwi at amoy alak ay naglaho. Ngayon, alas 5 pa lang ng hapon ay nasa bahay na siya. May dalang mga supot ng sariwing prutas, mansanas, ubas at ang paboritong mangga ni Althea. "Kailangan mong kumain ng marami para sa inyo yan ni baby." Malambing na sabi ni Miguel habang inilalagay ang hiniwang prutas sa harap ni Althea. Isang gabi habang nagbabasa si Althea sa sala, lumapit si Miguel na may dalang planggana ng maligamgam na tubig. "Namamaga ang paa mo, Althea. Hayaan mong imasahe ko." "Miguel, hindi mo kailangan gawin to." Naiilang na sabi ni Althea. "Gusto kong gawin to." Seryosong sagot ni Miguel habang dahan-dahang hinahaplos ang mga paa ng asawa. "Patawarin mo ako sa mga nasabi ko noon.
Hindi mo kasalanan ang nangyari. Responsibilidad ko kayo ng anak ko. Ang dating puot sa mga mata ni Althea ay unti-unting napapalitan ng pagkalito at kalaunan ng paghanga. Ang pag-aalaga ni Miguel ay hindi na mukhang pagpapanggap para sa kanyang ama. Ito ay tila galing na sa puso. Sa bawat prutas na dala nito at bawat pag-aasikaso sa kanyang nararamdaman, unti-unting nagbabago ang damdamin ni Althea para sa asawa. Nagsisimula na siyang makakita ng isang Miguel na malayo sa lalaking lasing na pumasok sa kanyang unit. Ngayon ay isang lalaking handang maging ama na ito. Marahil isang tunay na asawa sa kanya. Napangiti si Althea sa isipin na yon. Isang hapon, habang wala si Miguel sa bahay dahil sa isang mahalagang meeting, isang hindi inaasahang sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Lumabas mula rito si Victor, ang lalaking nobyo ni Althea. Si Victor ay kakauwi lang galing abroad at baka sa mukha nito ang pagmamadali at pag-aalala nang malaman na kasal na ang nobya, kaya pala hindi na ito sumasagot sa mga tawag niya. Althea! Tawag ni Victor na makita ang dalaga sa garden. Agad siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay ni Althea. Sumama ka na sa akin. Handa ng lahat. May mga tikit na ako pa Europe. Itatakas kita. Alam kong hindi mo mahal ang asawa mo. Ako ang mahal mo, di ba? Napatitig si Althea sa mga mata ni Victor. Ito ang lalaking binuo ang kanyang mga pangarap noon. Ang lalaking nangakong pakakasalan siya sa tamang panahon. Ngunit habang nakatingin siya rito, hindi na ang mukha ni Victor ang hinahanap ng kanyang puso, kundi ang mga matang nag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Victor, makinig ka. Marahang binitawan ni Althea ang mga kamay nito. Hindi na pwede. Marami nang nagbago. Ano nagbago? Dahil ba sa pera ng papa mo? O dahil tinatakot ka ni Miguel? Althea, ililigtas kita. Desperadong sabi ni Victor. Umiling si Althea habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na nagsisimula ng bumilog. Hindi ako aalis, Victor, dahil buntis ako. Magkakaanak na kami ni Miguel. Tila binagsakan ng langit si Victor. Napaatras siya. Ang kanyang muka ay napalitan ng pait at matinding paghiyati. Buntis? Patawarin mo ako, Victor. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pero ito na ang buhay ko ngayon. Hindi ko kayang masaktan ng mga magulang ko. At hindi ko na rin kayang iwan ng lalaking unti-unti na nagpapatunay na karapat dapat siyang maging ama. Alam kong matatagpuan mo ang tamang babae para sa'yo dahil mabuti ang puso mo at hangad ko ang kaligayahan mo. Naiiyak na paliwanag ni Althea. Nakita ni Victor ang sinseridad at ang kakaibang kislap sa mga mata ni Althea. Isang kislap na para na kay Miguel. Huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti sa gitna ng sakit. Kung dyan ka magiging masaya, tinatanggap ko. Hihilingin ko na lang ang kaligtasan niyo ng baby mo. Nagyakap ang dalawa bilang huling paalam. Isang yakap ng pagpapatawad at pagtanggap. Magaan na ang puso ni Althea. Lalo at mas napatunayan niya na kaibigan na lang ang turing niya kay Victor. At si Miguel na ang nagmamay-ari ng puso niya. Ngunit sa kabilang dako ng gate, kapaparating lang ni Miguel. Naninigas siya sa loob ng kanyang sasakyan nang makita ang asawa na nasa loob ng bisig ng ibang lalaki. Ang mga prutas na binili niya para kay Althea ay muntik nang mahulog sa kanyang tabi. Ang apoy ng selos ay agad na nagliyab sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Mabilis na bumaba si Miguel at malakas na isinarado ang pinto ng kotse. Althea, anong ibig sabihin ito? Sigaw niya habang mabilis na naglalakad patungo sa dalawa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa matinding galit. Ang hangin sa garden ay biglang naging malakas. Mabilis na humarang si Miguel sa pagitan ni Althea at Victor. Ang kanyang dibdib ay nagtataas baba sa matinding galit. Ang mga prutas na dala niya, na pinili pa niya ng maigi para sa asawa, ay basta na lamang niyang naibagsak sa damuhan. Miguel, sandali! Hindi itong iniisip mo! Sigaw ni Althea. Pilit na hinahawakan ang braso ng asawa upang pigilan ito sa anumang marahas na hakbang. At anong dapat kong isipin? Buliyaw ni Miguel. Ang kanya mga mata ay nalilisik habang nakatingin kay Victor. Na habang wala ako,
Nagpapapasok ka ng lalaki rito sa pamamahay ko? Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Miguel. Depensa ni Victor, na bagaman nasasaktan ay hindi nagpatinag. Nandito lang ako para magpaalam kay Althea. Magpaalam o magplano ng pagtakas? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Umalis ka na rito bago ko pa makalimutan na may pinag-aralan ako. Huwag ka na magpapakita sa asawa ko o sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis ng bansa. Pare, ako ang nawala ng minamahal dahil sa isang pagkakamali na naganap sa inyo. Maswerte ka dahil ikaw ang pinili ni Althea. Kaya sana, itrato mo siya ng maayos. Dahil kapag nalaman ko na sinasaktan mo siya, hindi ako magdadalawang isip na bawiin siya. Seryosong saad ni Victor na nagpatigil kay Miguel. Dahil sa pakiusap ng mga mata ni Althea, minabuti na ni Victor ang umalis upang hindi na lumala ang gulo. Nang makaalis ang sasakyan nito, hinarap ni Miguel si Althea. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakatakot kesa sa sigawan kanina. Akala ko ba nagbabago na tayo? Mahinang tanong ni Miguel, ngunit bakas ang pait sa bawat salita. Makinig ka muna, Miguel. Oo, nagpunta si Victor rito para yayain ako mag-abroad. Pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na buntis ako at dito ako sa piling mo. Uwi ka ni Althea. Ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Bakit bang bilis mo mag-isip ng masama? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala akong tiwala sa kanya at natatakot ako. Pag-amin ni Miguel na ikinagulat ni Althea. Ang galit sa mukha ng lalaki ay napalitan ng isang hilaw na emosyon. Ang takot na mawalan. Natatakot ako na isang araw, batauhan ka. Nabaisip mo ng pagkakamaling pumasok ako sa unit mo ay sapat na dahilan para iwan mo ko sa oras na mahanap mo ang lalaking talagang gusto mo. Lumapit si Miguel. Hinawakan na magkabilang balikat ni Althea at tinitigan ito ng malalim sa mga mata. Althea, hindi ko na alam kung kailan nagsimula. Pero ang puot na nararamdaman ko noon, wala na yun. Hindi na lang ito dahil sa banta ng papa mo. Ang selos na nararamdaman ko ngayon ay dahil ayaw ko may ibang humahawak sa'yo. Ayaw ko may ibang nagpapasaya sa'yo. Mahal kita, Althea, at hindi ko kakayanin kung mawawala kayo ng anak natin. Napatigil si Althea. Yun ang unang pagkakataon na binigkas ni Miguel ang salitang mahal. Sa gitna ng selos at sigawan, lumabas ang katotohanang matagal na lang ikinukubli sa likod ng kanilang mga kasunduan. Ang pag-amin ni Miguel ay tila isang malakas na hanging umihip sa mga pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang huni ng mga kuliglig sa garden ang naririnig. Tiningnan ni Althea ang mga mata ni Miguel. Wala na ang bakas ng puot para sa nakaraan, kundi isang tapat at nagmamahal na lalaki ang nasa harap niya. Miguel, marahang sambit ni Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Hindi lang ikaw ang natatakot. Takot din akong aminin sa sarili ko na ang lalaking kinamuhian ko noon ay siya na palang hinahanap-hanap ng paningin ko ngayon. Mahal din kita, Miguel. Higit pa sa inaasahan ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na hindi na bunga ng kalasingan o maling akala, kundi ng isang pangakong totoo. Doon, tuluyan nilang ibinasura ang kanilang kasunduan. Wala nang magkaibang kwarto. Wala nang 2 taon na taning. Ang kanilang pagsasama ay hindi na isang obligasyon, kundi isang pagsasama na panghabang buhay. Upang ipagdiwang ang kanilang bagong simula, dinala ni Miguel si Althea sa isang rooftop restaurant na eksklusibong pinareserve niya. Hindi ito ang tipikal na maingay na resto bar na pinupuntahan niya noon. Ang paligid ay puno ng mga kandila at malamig na tugtog ng biolin. Habang kumakain, hindi maalis ni Miguel ang tingin sa asawa. Mula ngayon, love, sisiguraduhin kong bawat gabi ay uuwi ako na maaga para sa inyo. Kayo ang prioridad ko ng anak natin. Babawi ako sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko. Pangako ni Miguel habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Ang kanilang magandang samahan ay lalong naging matatag nang bumisita ang mga magulang ni Althea makalipas ang ilang araw.
Kabado si Miguel habang hinaharap si Don Sebastian sa sala. Ngunit sa halip na banta o sigaw, isang mahigpit na tapik sa balikat ang natanggap niya mula sa matanda. Nabalitaan namin ang tungkol sa apo ko. Seryosong sabi ni Don Sebastian, ngunit may bakas na nangiti sa kanyang mga labi. Nakikita ko rin ang pagbabago sa iyo, Miguel. Hindi na ikaw ang lalaking lasing na nakita ko sa unit room. Ngayon, nakikita ko ng isang Valdez na marunong manindigan. Maraming salamat po, Papa. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa inyong tiwala at sa pagmamahal ng anak ninyo. Sagot ni Miguel ng may determinasyon. Naghanda si Doña Matilda ng isang masaganang tanghalian para sa lahat. Sa hapagkainan, naramdaman ni Miguel na hindi na siya isang estranghero na pinilit lang sa pamilya. Tinanggap na siya bilang isang tunay na anak. Ang poot na nagsimula sa isang pagkakamali sa dilim ay tuluyan ang napalitan ng liwanag ng pagtanggap at pagmamahalan. Masaya silang nagpaplano para sa darating na tagapagmana ng pamilya. Pero hindi nila alam na sa kabila ng kanilang katahimikan, may isang bagyong nagngangalang Cindy ang nagmamasid mula sa malayo, handang bawiin ang inakala niyang sa kanya. Habang unti-unting bumubuo ng masayang mundo sina Miguel at Althea, isang anino mula sa nakaraan ang muling magbabalik. Isang umaga, habang abala si Miguel sa pagre-review ng mga blueprint para sa isang bagong proyekto sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto ng walang abiso. I told you, Miguel, hindi mo ko matatanggihan ng matagal. Isang boses na puno ng tamis ang umalingaw-ngaw sa gilid. Napaangat ang tingin ni Miguel. Doon, nakatayo si Cindy. Nakasuot ito ng isang mapang-akit na pulang damit. Ang buhok ay maayos na nakastyle at ang mga mata ay tila naghahanap ng atensyon. Hindi ito ang Cindy na huling nakita ni Miguel na iritable at galit. Ito ay isang bersyon na mas mapanganib. Isang babaeng may balak gawin. Cindy, anong ginagawa mo rito? Wala tayong appointment. Malamig na binitawan ni Miguel ang kanyang ballpen. Dahan-dahang lumapit si Cindy at umupo sa gilid ng mesa ni Miguel. Sadyang inilalapit ang kanyang muka sa lalaki. Bakit kailangan pa ng appointment para sa taong dati ay halos lumuhod pa sa pagmamakaawa sa akin? Nabalitaan ko ang kasal mo at ang pagbubuntis ng asawa mo. Masyado yata kayo naging mabilis, Miguel. Masaya na kami, Cindy. Kaya ako nandito ka para manggulo. Mas mabuting umalis ka na. Seryosong sagot ni Miguel. Pilit na pinapanatili ang kanyang distansya. Masaya o napilitan lang dahil sa takot sa tatay niya? Napatawa si Cindy ng mapait. Miguel, kilala kita. Alam ko kung paano mo ako tingnan noon. Alam ko ang bawat haplos mo. Huwag mong sabihin sa akin na ang babaeng yon na nakuha mo lang dahil sa isang pagkakamali ang talagang mahal mo. Inabot ni Cindy ang kamay ni Miguel at dahan-dahang hinaplos ang kanyang braso. Naaalala mo ba ang pangako mo? Sabi mo, ako lang ang gusto mo makasama habang buhay. I can give you what you want, Miguel. Pwede nating ituloy ang dati. I'm sorry if I pushed you away before. Pero ngayon, handa na ako. Iwan mo na siya. Sabihin mo sa papa niya na hindi mo siya mahal. Naramdaman ni Miguel ang pamilyar na bango ni Cindy. Ang bango na dati ay nagpapahina sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na pag-ibig, pandidiri ang nararamdaman niya. Huli na ang lahat, Cindy. Noong gabing pumasok ako sa maling unit, doon ko nahanap ang tamang babae. Ang nakaraan natin ay isang pagkakamaling hindi ko na gustong balikan. Talaga? Gumisi si Cindy. Miguel, aminin mo na, hindi ka magiging masaya sa isang buhay na idinikta lang ng pagkakamali. Bulong ni Cindy. Bago pa man makasagot si Miguel, mabilis na lumapit si Cindy at hinawakan ang kanyang muka. Sa isang iglap, marahas siyang hinalikan nito sa labi. Nagulat si Miguel at agad na itinulak si Cindy palayo. Ano ba, Cindy? Tumigil ka na! Eksakto namang bumukas ang pinto. Doon ay nakatayo si Althea. May dalang basket ng pagkaing niluto niya nang may pagmamahal para sorpresahin ng asawa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho nang makita ang tagpong yon, ang kanyang asawa at ang dati nitong kasintahan na tila nasa isang intimate na sandali. Nabitawan ni Althea ang basket
Ang tunog ng nabasag na container ay umalingaw sa buong silid. Althea, mali ang iniisip mo. Mabilis na sabi ni Miguel habang patakbong lumalapit sa asawa. Ngunit sa halip na matakot o mahiya, tinaasan pa ni Cindy ng kilay si Althea. Naglakad palapit sa dalaga na may mapang-uyam ng ngiti. Oh, andito na palang legal wife. Kitang-kita mo naman siguro, Althea. Hindi mo na siya kailangan tanungin. Babawiin ko ang sakin dahil sa simula pa lang, akin na siya. Nanlamig si Miguel. Natatakot sa magiging reaksyon ng kanyang asawa. Inaasahan niyang iiyak si Althea o tatakbo palabas. Ngunit nagkamali siya. Pinunasan ni Althea ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi at tumayo ng tuwid. Hinarap niya si Cindy ng walang takot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Akin na siya? Sa pagkakaalam ko, Cindy, ikaw ang nagtaboy sa kanya noong wala siyang maibigay kundi pagmamahal. At ngayon nabuo na ang pagkatao ni Miguel. Sa kakababalik? Lumapit si Althea ng mas malapit kay Cindy. Sapat na para maramdaman ng huli ang otoridad ng isang tunay na asawa. Maaaring nagkamali si Miguel ng pintong pinasukan noon. Pero sa unit ko siya natulog. Sa akin siya nagpakasal. At ako ang ina ng anak niya. Hindi akong babaeng basta-basta mo lang mai-intimidate. Ilalaban ko si Miguel, ang asawa ko, dahil mahal ko siya at mahal niya ako. At pag hindi mo tinigilan ang asawa ko, ay ilalabas ko ang baho mo. Lalo nang paglapit mo sa mga negosyante para sa pera. Sisirain ko ang pangalan mo, Cindy. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Kita naman sa mukha ni Cindy ang takot sa kayang gawin sa kanya ng babaeng akala niya ay mahina. Binalingan ni Althea si Miguel. Miguel, paalisin mo babaeng to sa harap ko. Bago ko makalimutan na, buntis ako. Hindi nag-atubili si Miguel. May ngiting hinawakan niya ang kamay ni Althea at hinarap si Cindy. Narinig mong asawa ko, Cindy. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dahil hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa isang katulad mo. Napahiya at nanggagalaiti sa galit, mabilis na lumabas si Cindy ng opisina. Matapos ang kaguluhan sa opisina, ang katahimikan sa loob ng seliday na puno ng sinseridad. Hawak ni Miguel ang magkabilang kamay ni Althea. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito. Sa harap ng nabasag na container ng pagkain at ang amoy ng nilutong ulam na kumalat sa sahig, isang mas mahalagang bagay ang nabuo. Ang ganap na pagtitiwala. Althea, tumingin ka sa akin, love. Malambing na saad ni Miguel. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, itinaas ni Miguel ang kanang kamay niya. Nagsimula tayo sa maling paraan. Isang gabing dulot ng alak at pagkalito. Pero ang nararamdaman ko sa iyo ngayon ay ang pinakatamang bagay na nangyari sa buhay ko. Pinapangako ko sa harap mo at sa anak natin na hindi ko nahahayaang may lumapit na kahit sino para sirain tayo. Ikaw lang ang asawa ko at ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Niyakap ng mahigpit ni Althea si Miguel. Ang takot na naramdaman niya kanina ay tuluyang napalitan ng kapanatagan. Alam niyang sa bawat laban na darating, hindi na siya mag-iisa. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon na dati ay malamig at puno ng tensyon ay napuno ng kulay at paghahanda. Ang kwartong dati ay magkahiwalay ay naging isa. At ang silid sa tabi nito ay ginawang nursery na puno ng mga asul at puting dekorasyon. Mas naging maalaga si Miguel. Hindi ito pumapalto sa bawat check-up at gabi-gabing kinakausap ang tiyan ni Althea. Binabasa ng mga kwento ang sanggol na hindi pa man naisisilang ay mahal na niya. Isang madaling araw, ang hiling na Miguel at Althea ay natupad. Sa loob ng delivery room, habang mahigpit na hawak ni Miguel ang kamay ni Althea, isang malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa kaba ng lahat. It's a healthy baby boy, anunsyo ng doktora. Nang ilapag ang sanggol sa dibdib ni Althea, kapwa na paluha ang mag-asawa. Pinangalanan nila ang bata na Gabriel, na ang ibig sabihin ay lakas mula sa Diyos. Sa mukha ng bata, nakita ni Miguel ang sarili niyang mga mata. Ngunit ang ilong at labi ay hango sa ganda ni Althea. Salamat, Althea. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging ama. Bulong ni Miguel habang hinahalikan ang noo ng asawa at ang maliit na kamay ni Gabriel.
dumating ang mga magulang ni Althea. Si Don Sebastian at Doña Matilda, pati na rin ang magulang ni Miguel na hindi magkamayaw sa kagalakan habang karga ang kanilang unang apo. Wala na ang bakas ng galit sa mukha ng Don, kundi puro pagmamalaki na lang para sa kanyang manugang na si Miguel. Napakasaya naman ang mag-asawa habang pinagmamasdan ng mga magulang nila na labis ang tuwa sa kanilang apo. Ang kwento ni na Miguel at Althea ay nagsimula sa isang madilim na pagkakamali, sa isang maling pinto at sa isang gabing puno ng pait. Ngunit pinatunayan nila na ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagtutuwid sa mga baluktot na landas. Ang maling unit na pinasukan ni Miguel noon ay siya palang naging pintuan tungo sa isang buhay na puno ng tunay na pag-ibig, katapatan at isang masayang pamilyang kailanman ay hindi na mabubuwag ng anumang anino ng nakaraan. 2 taon ang mabilis na lumipas, ngunit ang pag-ibig ni na Miguel at Althea ay tila hindi kumukupas. Bagkus, lalo pa itong tumitibay sa paglipas ng panahon. Upang burahin ang tuluyan ng pait ng kanilang unang kasal na bunga lamang ng takot at obligasyon, nagpasya si Miguel na muling pakasalan si Althea. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng sikat ng araw, sa harap ng dagat at sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, ang dalampasigan ay napuno ng mga puting bulaklak. Naglalakad sina Althea sa buhanginan, suot ang isang simpleng lace gown na lalong nagpaangat sa kanyang natural na ganda. Sa dulo ng altar, naghihintay si Miguel kasama ang anak nila na si Gabriel na napakakisig sa kanyang mini tuxedo. "Mama, you're like a princess!" Sigaw ni Gabriel habang kumakaway na nagpatawa sa lahat ng bisita. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Miguel ang pamilyar na kuryente ng pag-ibig. Wala na ang kaba ng nakaraan. Tanging ang katiyakan na nasa harap niya ang babaeng itinakda para sa kanya. "Althea," panimula ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Noong una kitang pakasalan, hindi ko pa alam ang salitang pamilya. Pero ngayon, sa harap ng ating anak at ng ating pamilya, maluwag sa loob kong sinasabi na ikaw ang tanging babaeng mamahalin ko magpakailanman. Ikaw ang aking tahanan." Napaluha si Althea sa tamis na mga salita ng asawa. "Miguel, salamat sa pagpili sa akin sa bawat araw. Salamat sa pagiging tamang lalaki para sa akin at mabuting ama sa ating anak." Matapos ang seremonya, habang nagkakasiyahan sa reception, nabalitaan nila mula sa isang kaibigan na si Victor ay masaya na rin sa buhay nito sa ibang bansa at engaged na sa isang mabait na doktor. Si Cindy naman ay tuluyan ng nanahimik at lumayo sa takot na masira ang pangalan nito. Masasabi ng mag-asawa na masaya, kumpleto na ang kanilang buhay, lalo na at nakapaligid sa kanila ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila at ang kanilang pinakamamahal na anak. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Althea. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Kung nais nyo po ang ganitong story, ay comment lang po, at sa mga nais magpa-shoutout para sa next upload natin. Maraming salamat po!